Well, what your elders will sow today, you will reap in the future. So dapat involved kayo sa politics ngayon, not only in elections but in other political issues. Kasi kayo ang titira sa Pilipinas sa next generation. So kung nagkamali dito ngayon, ay kayo ang aani nun eh. So sa akin, the more reason na mag-involve. Well, the first thing of course is kailangan naniniwala kayo sa prinsipyo na may inherent rights ang tao and they should not be violated. That's the first. Second, syempre you need to learn the rights na ng specifics. I'm not just talking of the United Nations Human Rights Declaration, but also the current human rights laws sa Pilipinas. Involve yourselves sa mga human rights issues. Kasi maybe it did not happen to you directly, it happened to somebody else, but it will ultimately get to you if human rights violations persist. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na I will only involve if my rights are trampled upon or trampled on. So, hindi. Kasi the moment nagpabaya ka, then baka ikaw abutin din o yung kamag-anak mo. Ang isang main issues talaga na kailangan gawin is yung collective rights. Yung ibig sabihin ng collective rights, yung rights ng marami, like indigenous people's rights. Of course, I'm not downgrading individual rights. I mean, it's also important. Right to privacy, tama yun. Pero dapat lumampas din doon yung collective rights. Rights of farmers in Kidapawan, rights of indigenous people in Dalumads, kailangan mag-involve din doon. And lastly, ang principle ng rights para sa akin is like a rubber band. The extent of rights it covers depends on the amount of assertion mo to stretch the band. Pag i-stretch mo yung rubber band, the more rights that it covers. So, ang kailangan dyan, may pag-iit, may assertion ng rights. Kasi the moment na hindi mo ina-assert ang rights mo, then it will not be respected at all, lalo na ng mga abusadong public officials. We go for the jugular here. Kasi kahit anong linis mo sa baba, pag madumi ang sa taas, wala rin. So, dapat unahin mo yung sa taas with the perspective na ang baba, lilinis din yan pag yung nasa taas ay malinis na. Ang tawag sa akin, fighter ng bayan sa Kongreso. Pero sa totoo lang, hindi ako pala away na congressman eh. I'm not really giyera ka ng away no. Pero siguro, kaya nila ako tinawag na fighter ng bayan. Kasi, ako naman, pag may isang public official na nangurakot ng api o nag-abuso sa pwesto, ay hindi kita atrasan kahit presidente ka pa ng Pilipinas.